Palasyo nag-iyakan na sa mga binitawang salita ng mga senador na pabor kay Vice President Sara Duterte. At ito, pag-usapan natin itong matinding mga debate na nangyayari dyan sa Senate hearing. Mapatungkol ho dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aba. Oo, grabe no, trending ngayon sa social media yung mga banat. Lalo na yung banat ni Senator Tito Soto na binanatan din agad ni Sen Marcoleta. Yung mapatungkol dun sa talahib sa mga tinik-tinik. Na hindi daw matitinik itong si Senator Marcoleta dahil siya ay nakasapatos. Alam niyo, habang pinapanood ko kanina, sabi ko, lupit. Oo, ang daming nag-iiyakan ngayon. Oo, ngayon nagpupumiglas na naman ng mga yudipunggol na mga against sa mga Duterte at kung ano-ano na namang pagkilos ang kanilang ginagawa. Oh, ganyan kalupit. Oh. Alam nyo, yung mga anti-Duterte dyan, hindi na naman yan mapakali ngayon. Malamang sa malamang, nagpatawag na naman yan sila. O sa madaling salita, nagpa-meeting na naman. Alam naman natin, di ba, kapag hindi nasusunod yung kanilang kagustuhan, automatic meeting yan. At bagay pala sa akin ng sombrero ng Barateros Brothers. Minsan lang tayo magsumblero pag naka-vlog no, mga parteng walang ligo, gano'n. Hindi pa ako naliligo kaya nagsumblero muna ako. Ayoko makita yung boko na tuyot kasi kulot. So dito nga isa sa mga tumatak talaga, grabe itong mga nangyayari sa Senate hearing talaga. Talagang malupit, no? Lalo na tong palakpakan natin ang kagalingan ni Senator Alan Peter Cayetano at Marcoleta. Grabe yung impact ni Alan Peter Cayetano at Marcoleta. Talagang dinurog nila yung mga pabor na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang pinaiyak nila, pinatulo nila ang mga sipon. lalo na si Raisa Lisa Araneta Hontiveros. Talagang pinakain ng alikabok. Dito nakita ho natin kung sino yung walang alam sa batas at may alam sa batas. May kita ho rin natin dito kung sino yung gumagamit ng utak at kung sino yung gumagamit ng puro bunganga lang. At talagang obvious na dapat ay mamili tayo ng talagang saktong mga senador. Hindi porket sikat ay pipiliin mo na. Dapat talaga yung may utak at may tinatawag na puso. Kasi pag puro utak lang at walang puso, yari kayo dyan. Katulad nitong ibang mga senador na napahiya ngayon kasi puro bunganga lang ang inuutog, ang inaatupag. Pero yung hindi nila masyadong pinag-aaralan at talagang napahiya sila dito kay Senator Marcoleta at kay Alan Peter Cayetano. Talagang pinagmukha silang grade 1. Pinagmukha silang mga elementary ulit. At kaagad naman na pinalakpakan ito ng mga netizen dahil sobrang ang gagaling ng mga tigapagtanggol or tiga-depensa ng yung mga senador na ayaw ng pag-usapan itong impeachment trial. Sobrang ang galing. Talagang saludo ang mga Pilipino ngayon sa kanila. So ito yung una. Dito tayo mag-umpisa sa unan to dahil ang ganda ng speech na to at pati si Sara Geronimo ay nadamay na naman. Nung nakaraan si Pia Cayetano, Pia Wurzbach, ngayon si Sara Geronimo ang nadadamay. Ito ba, panoorin natin. Ano to? 'Di ba? Ano to yung nag-robe, etc. Nasagot na po kasi ni Sara Geronimo 'yon. Nung sinabi niya kay Coco Martin, there was never an us. There was never an us. Sinabi kasi ng Supreme Court na void ab initio to. But I have a reason, Mr. Minority Leader, former Senate President, and Senator Ping, why I bring this up. Because I agree with Senator Ping na ano ang i-dismiss natin.
Because ang sinasabi ng Supreme Court, and that goes to my last point, for your consideration, Senator Marcoleta, sabi ng Supreme Court, there was never an us, ibig sabihin, void ab initio. So wala tayong i-dismiss. So theoretically, if we do not do anything today, we are following the Supreme Court decision. Except, yeah, that's why I'm agreeing with you. So agree with me when I'm agreeing with you, Mr. Senate President and Senator Ping. However, human nature is that if we do not do anything, people will say it's pending. And we do have the 1 year, one filing bar. So the Constitution did not intend that every single day of your life as ombudsman, as vice president, president, may nakatutok sa yung impeachment. So it is also fair to the vice president that we dispose of this. Yan, no? Oh, so ito naman yung isa. Ito yung isa na pag-usapan natin. Ano po yung mode of initiating impeachment? Ganito po ang sinasabi ng rule of the House of Representatives. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. Ito po yung Sereno versus, Francisco versus House of Representatives. Verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives. Problema nyo yung napakarami. I-repair po sa Committee on Justice. Verified complaint filed by any citizen upon a resolution endorsement by any member thereof, i-repair po sa Committee on Justice. A verified complaint or resolution impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House, i-repair din po sa Committee on Justice. Bakit po ang ginawa nila nung makakuha sila ng higit sa 1/3, dali-dali po nilang tinransmit sa Senate? Ang pagkakakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14 sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by 1/3 or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i-repair sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-repair din siya sa Committee on Justice, but they never did. Mr. Speaker, Mr. President. So ilang violations na po ito? You cannot use Section 14 in isolation of Section 2. Hindi po pwede yun. Binigyan po ba ng discretion, Mr. President? Was the House given the discretion to select, to withhold and select from among the 4 impeachment complaints, which will be the one to be transmitted in the Senate in derogation of the 1-year ban rule? Pabot nga na isang ganito. Wala po silang discretion. Kung sila po mismo ay hindi sumusunod sa tuntunin, bakit po ngayon ay napakarami pong nagsasalita na parang akala mo ay ang Supreme Court pa ang nagkasala, ang nagkamali. Samantalang ito po, napakasimple po ng tuntunin, hindi kailanman sinunod. Even the 10th session day na sinasabi nila, 11th session day nung ilagay po nila sa order of business, sabi nila. They never included them in the order of business. Wala po. Nasa akin po yung kopya. Ano ba po ang pagkakamali? Mr. President, ipakita po natin yung last page ng impeachment complaint. Pakita po sa slide. Ayan po, Mr. President. Subscribed and verified before me. Sabi po ng Secretary General. Saan ba yung kopya ko rito? Si Mangot, ngumiti ka naman. Then Marcoleta, smile kahit konti. Subscribed and verified before me on this blank day of February 2025. Wala pa pong date eh. Ito po ba ang verification, Mr. President?
Hindi po. Ang verification po ay nakasaad po sa mismong tuntunin ng House of Representatives. Balikan po natin ang Section 3. Ano po ang sinasabi? Section 3, Paragraph 2. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. At the very least, yun ang dapat na ilagay po. Nakalagay po ba sa verification dito? Ng Secretary General ng House of Representatives? Wala po. Ito po'y parang jurat lang sa isang affidavit. Sinasabi lamang po dito, kilala niya yung nagsipirma sa isang dokumento. Na ang dokumento ay naglalaman ng 32 pages. This is not the verification required under the rules of impeachment by the House of Representatives. Ang totoo po, kung balikan po natin ang Section 14, nandyan po sa slide. Isinulat na po sa tuntunin kung ano po ang dapat kopyahin nila para magkaroon ng tunay na verification. Hindi Yun naman po pala nila kinopya. Nako. Mr. President. Sa madaling salita talagang kasalanan ng Congress. Tamad ng Congress, pinag-action sila ng korte, ayaw nilang aksyonan kasi katwiran nila, dapat i-impeach na agad. Ito po yung contents ng verification na dapat sana, yun ang nilagay nila sa complaint. We, sabi po rito, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our own knowledge and belief on the basis of our own reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Kokopyahin na lang, Mr. President. Hindi pa nila ginawa. Hindi pa nakopya. Ito po, this is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification. Sablay na po. Ano pong nakalagay dito? Section 3, Paragraph 3. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge or information and belief or lacks proper verification, katulad po nito ngayon, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So pwede pong tratuhin pala ngayon. Sapagkat wala pong verification. It may be treated as unsigned impeachment complaint. Paano ngayon? Pagkat magsasalita po ng napakarami. Alam po ninyo kung, Sir President, kumbaga po sa nagluto ng sinaing, pasensya na po kayo kung kinakailangan ako po'y gagawa ng pagkahalin tulad, ano? Ito na. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Ano po yung hilaw sa Bicolano, Mr. President? Hilaw din po yata. Sa Bisaya, hilaw din po. Sa Kapampangan, magadto, Mr. President. Sa Waray po, matagudtod. Yung tanga. Sa Ilonggo po, Hindi yung Senator Marcoleta yung tanga. Ano kaya sa Pampanga yun para masabi natin sa Congress? Lagdos. Sa Ilocano, Marakusol. Sana po tama ang aking pagkaka-pronounce. Ang dami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Ang dami, kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach. Huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Tama. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang 4 po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung 4, i-consider mo na isa.
Hindi naman po yata tama yun. Kaya nga, Senator Marcoleta, pakitranslate yung tanga sa Kapampangan. Mr. President. Mr. President, gusto ko pong basahin isang parte ng official statement of the Integrated Bar of the Philippines and the Supreme Court's decision in Duterte versus House of Representatives, August 1, 2025. And I quote, "Disagreement with the court's reasoning is neither unwelcome nor unexpected. Dissent is not foreign to a democracy. It is essential to its survival. But to incite public repudiation of its authority, or even just to call for its outright defiance, erodes the very foundation of the legal order. Such actions disturb the equilibrium of powers and imperil the integrity of our democratic institutions, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system. First ruling becomes an invitation to disobey. The law ceases to be a constraint on power and becomes its casualty. The Constitution does not require agreement. It demands adherence." Ang sinasabi po ng mga ibang kasama natin, magpapile pa naman ng motion for reconsideration. Bakit hindi natin hintayin? As I said, Mr. President, if you are a practicing lawyer worth your salt, you are confronted with the unanimous decision of the Supreme Court. In a firm voice, it says this is unconstitutional, void ab initio, violative of due process, and the Senate never acquired jurisdiction over this. And it is immediately executory. Parang sinasabi niya sa'yo, wala ka ng room mag-file niyan. Is anyone expecting that even one soul of the members of the Supreme Court will reverse himself? We cannot depend our action, Mr. President, on the fortunes of litigation. Naalala ko pa nga po doon sa kaso ng Francisco versus House of Representatives. The former Chief Justice, Renato Puno, in his separate concurring opinion, naalala ko po ang sabi niya, with the possibility of 2 impeachment complaints reaching the Senate, the good Chief Justice said that the Senate, in the exercise of its primary jurisdiction, can decide the question of whether or not the 1-year bar rule has been violated or not. The Senate can even decide if on its face the impeachment complaint has no legal basis. At ang sabi pa po niya doon, Francisco versus House of Representatives, sabi pa niya ron if the Senate finds that the 1-year bar rule is violated, or that the impeachment complaint has no legs to stand on, that will be the end of the entire controversy. He was saying that let's give all the remedies available to the House and the Senate because of their primary jurisdiction. But when the case is ripe for judicial determination, it was the view of the former Chief Justice that the Supreme Court at that time, and only at that time, when it can speak with great moral authority in order to compel the loyalty, the respect, and the obedience of our people. Mr. President, when the Supreme Court negates the actions of a co-equal branch of government, it does not assert its superiority. Instead, it upholds the supremacy and the dominance of the fundamental law of the land, the Constitution. Grabe. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process,
The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Yun, no? Grabe, palakpakan. Ang tindi mo, Senator Marcoleta. Oo. Alam nyo, itong naging debate na to, tatatak to sa kasaysayan ng Pilipinas. Promise yan. Talagang pag-uusapan at pag-uusapan. Itong naging debate na to. Talagang talagang iba. Alam niyo yan, yung iba yung karakas ni iba yung dating ni Senator Marcoleta. Pasensya na kayo, napipindot natin. Ganun talaga. Wala na nga tayong pindot. So dito naman tayo sa pahayag ni eto pang isa ni Cayetano na hinalintulad niya kay Marcos Jr. Ito, basahin natin. Cayetano question to act if PBBM or Sen Kiko were paging impeachment. So ito maganda rin to, panoorin natin. I was thinking, what if naging masyadong emotional yung eleksyon ng huli and one-third of members of Congress ay naging anti-administration at ang kinaharap natin ngayon ay isang impeachment labang kay President Marcos at pag siya'y na-impeach, magiging presidente si Vice President Sara. Yun. I wonder if all of us in this room and out of this room will still have the same paninindigan. Yun. I hope I will. I'm not judging. I am just saying, Mr. President, what helps me is those two books, but also to put myself in the opposite side, to put myself in that position. What if, so I'm looking, I see my good friend, former Senate President Zubiri, shaking his head. So, natanaw ko tuloy si Senator Kiko. What if Vice President Lenny and Senator Kiko won in 2022? And what if ang ini-impeach ngayon ay si Senator Kiko? I hope yung decision ko to support this decision would be the same. Tama. Halos parehas lang lahat kung magkataon, no? Talagang walang pagkakaiba, ika nga nila. Oo, kasi kung kagaya nga nung sinabi ko nga rin, kung sa halimbawa ang mangyayari ay si Marcos Jr. ang ma-impeach, sana si Marcos Jr. yung ma-impeach, tapos ganyan din ang ginawa ng Congress na hilaw at lumabag sa 1-year bar at lumabag sa konstitusyon, sa batas, ganyan din naman ang mangyayari dun. No, ganun din ang gagawin ng Senado. Talagang ko-questionin nila na may maling ginawa sa impeachment. So hindi kasi ito yung iba kasi ang sinasabi, kaalyado mo lang ang Duterte kaya pinagtatanggol mo. Ganon yung iniisip nila, kaalyado mo lang mga Duterte kaya pinagtatanggol mo. Ganon yung binubungad nila. So dito, ito, panoorin po natin ang kahihiyan na nakuha ni Tito Soto matapos labanan netong si Marcoleta. So ito, panoorin natin. Lawyer versus non-lawyer. Abogado versus comedian. Matindi ang naging sagutan ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Tito Soto. Nauna nang nagbigay ng privilege speech si Senator Rodante Marcoleta. Binigyang diin ni Senator Marcoleta na unanimous ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at dapat sumunod ang Senado sa naging desisyon. Nagpahayag din si Tito Soto ng pagtutol sa nasabing ang isang nagkakaisang desisyon ay maaaring isang nagkakaisang pagkakamali. Kumbaga sa Ingles, a unanimous decision can be a unanimous mistake. Pagdidiin pa ni Tito Soto, huwag daw madaliin ang pagdidesisyon sa impeachment ni Vice President Sara.
paano kung baligtarin pa ng Korte Suprema ang kanilang naging desisyon. Kaya't nag-interpolate Senator Tito Soto kay Senator Marcoleta matapos ang akbang ng huli na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ipinahayag ni Soto ang kanyang pagkabahala na maaaring baliktarin ng Korte Suprema ang Final na nga yun ruling nito sa impeachment. Sumagot si Senator Marcoleta sa pagsasabing iyan ay haka-haka lamang. Binatikos din ni Senator Marcoleta ang mga impeachment complaints na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara at sinabing maaga itong nasimulan. Binanggit niya ang mga panuntunan ng Kamara sa impeachment na nangangailangan na ang mga artikulo ng impeachment ay dapat na dumaan sa House Committee on Justice bago ihatid sa Senado. Aniya ni Senator Marcoleta, ang impeachment complaint ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Totoo. Hilaw na hilaw. Pagpapatuloy pa ni Senator Marcoleta, may violations ng sariling rules ang House of Representatives. Una, hindi na-include sa order of business ang tatlong naunang reklamo. Isiningit lang daw sa journal. Bukod pa riyan, mali pa ang bilang ng araw dahil 11th session day na daw umabot sa plenary ang first impeachment complaint. Also, hindi ni-refer ang tatlong naunang complaints sa Committee on Justice tulad ng requirement sa rules. Nakakagulat din na nagsinungaling ang House of Representatives. They did not include in the order of business session 35 ang impeachment complaint. Nilagay nila sa session 36, deliberately circumventing the rules. Nagpatuloy pa ang sagutan nila Marcoleta at Soto. Aba itong si Soto, nagbasa na naman. Ibinandera niya ang kanya daw na research. Pero hindi nagpatinag si Senator Marcoleta. Aniya, siya daw ay experienced at base sa kanyang mga na-experience versus sa research ni Tito Soto, hindi ba't nakakatawa? Dito ay nagpakawala pa ng isang kasabihan si Tito Soto na ang lumalakad daw ng matulin kung matinik ay malalim. Ngunit binara ito ni Senator Marcoleta. Aniya, hindi naman daw siya matitinik dahil bakit daw siya maglalakad ng nakayapak? Magsasapatos daw siya. Tama nga naman. Lalakad sa kalsada. Tama. Logic nga naman. Dito ay hindi na nakaimik si Senator Tito Soto. Panoorin natin ang buong video. Ito, panoorin natin. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan Magiging memes na naman to. Bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinig. Well, Mr. President, there's always a Umiisit first ka, time. Marcoleta. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? Ay, nako po, ewan ko sa'yo, Tito Soto. Hindi alam mo si Tito Soto, hindi ko rin alam ba't niya ginagawa to, pero nangihinayang ako kasi parang isa kasi yan sa gusto ko rin na senador, si Tito Soto. Sa totoo lang, itong taon to, may mga natutulungan din talaga yan. At hindi rin mahirap din lapitan itong si Tito Soto. At ako mismo ang nagsasabi sa inyo dahil dati akong TBJ defender nung panahon na may issue sila sa prangkisa. At may mga inilapit po ako dyan ng mga talagang emergency at kaagad na tinulungan yung mga inilapit ko
diyan kay Tito Soto. Kaya medyo nangihinayang ako na na ganyan nang nangyayari. Parang tawag dito na alam niyo yan, parang bigla siyang nag-iba, parang nawala siya sa katinuan gano'n. Samantalang syempre papanoorin din ho natin yung sagutan ni Raisa sino ba to, ni Risa Anlivirus, syempre. Oo, ni Risa Anlivirus at ni Sen Marcoleta. Wait lang, itama lang natin yung syempre papanoorin natin din ho ito kasi mahirap pag hindi natin pinanood to, baka magtampo si Senator Risa Hontiveros na hindi natin pinlex yung kanyang video dito sa channel natin, mahirap na. Kaya ito, panoorin ho natin ang isa sa kakahihiyan na magiging meme tong mga video na to, promise. Sa totoo lang, ito panoorin natin. Rumerespeto at yung bulag. The Supreme Court decision was based on critical factual errors. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether? Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't pinipilit po natin isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Kasi nga ni Antay Duterte. Lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, Yes, but I am sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions MR. and whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions. Ang hilig umepal ni Risa sa ganyan, Hindi, sa totoo lang, ang hilig niya sa ganyang taktika, yung pangbabastos, alam mo yun, yung may nagsasalita pa, sisingit siya ng sisingit. Hindi, sa totoo lang, ang hilig nila sa ganyan. Talagang malupit. Talagang alam mo yun, yung tipong yung tapos gusto pang tumakbong presidente. Kung yung ganitong yung ganitong gawain niya, hindi mo kayang gawin na matino Tapos gusto mo maging presidente, di wow. Hawarin natin. Po ito. Ay, hindi po. Whether or not... I will be seconding a motion, Mr. President, preceded by a brief manifestation. Earlier, Mr. President, Senator Marcoleta said he refuses to speculate on reversal. But the good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. A tabling of the motion to dismiss, which is what I will second in a few minutes, Mr. President, a tabling of the motion to dismiss by the Senate today is not defiance of the Supreme Court. Wala pa nga po kasing final na decision. Kahit ang Korte Suprema po, iniintay pa ang comment ng VP. That is why I will be seconding the motion of the Minority Leader to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Tama po. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. Still, I also wish to take this opportunity to express my thoughts at this crucial moment for our chamber. Mr. President, I agree and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Lalo na kapag inisip natin kung gaano kalaki ang nakataya dito. Magkaiba rin yung rumerespeto at yung bulag. Kaya naman, I will not be choosing silence, nor will I be turning a blind eye in the face of clear and unmistakable injustice. I am encouraged by the words of brave professors of the UP College of Law who in 2010 issued a sharp critique of a Supreme Court decision, Vinuya versus Executive Secretary, which said, the court cannot regain its credibility and maintain its moral authority without ensuring that its own conduct, whether collectively or through its members, is beyond reproach. So, in the context of the SC decision, Duterte versus House of Representatives. Akala mo talaga may naririnig sa kanya.
Walang nakikinig sa'yo. Tingnan mo yung ibang senador, puro cellphone. Akala mo may nakikinig sa kanya eh. Oo, hintayin natin barahin siya ni Senator Marcoleta. Dito sa part na to, asan na? Ito, yung sagutan nila. Ito. Yan. The decision of the Supreme Court has attained finality. Salamat po, Mr. President. Yan ha. Inantay ho siya ni Senator Marcoleta na matapos sa kanyang speech. Pero etong bruha na to, itong babaitang ito, nag-i-speech si Marcoleta, sumasagot na siya. Tignan niyang kabastos to, pakinggan niyo. Mr. President, quick reaction. Noted and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, unang-una, yung sinabi ko pong speculative, sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst will resort to the worst angels of their nature. Maybe, baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether? Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable. Tama. At sinabi, under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. Di continue natin. Anong problema? Tama. Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Pwede nyo bang ibigay sa amin? Yan, napakalinaw niyan. Kung article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya.
Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Tama. Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline sapagkat isip-isipin mong sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakatong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman Ba't pinipilit po natin yung isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Kasi nga, ang mangyayari dyan, kinakabahan na si Romualdez. Kasi malapit mo nang pag-usapan yung sa budget. Kaya gusto ni Romualdez makaano na siya, ma-impeach siya si Sara para makaakyat siya ng Vice President para tawag dito, para hindi na siya makulong diyan sa mangyaring flood control issue na yan ng Senator Marcoleta. Tsaka ba't hindi sila nagsasaing? Kasi hindi sila kumakain ng kanin, kundi puro pera na lamang ang kinakain. Puro pera lang po ang kinakain ng mga buhaya, Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this. So ito, napanood na natin to, wag na natin to pag-usapan, no? So yun, mga banateros, meron pa pala. Ito. Oo, siguro tsaka na to. Ito. Itong balita na to, desisyon ng Senado sa impeachment. Tama ba? Ito ba yun? Tingnan ko nga. Sa impeachment, pagbobotohan sa plenaryo. Ayan. So ito yun. Sige, saglitin natin to. Asher, may desisyon na ba ang Senado kung ano ang gagawin nila sa mga usapin sa impeachment? Monica, sa kasalukuyan ay nagdedebate pa rin ang mga senador sa plenaryo kaugnay nga ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na isinampa ng Kamara sa Senado. At kapag natapos na ang pagbibigay ng mga punto ng mga senador bilang collegial body, sa huli ay pagbobotohan pa rin ng Senado kung ano yung kanilang magiging aksyon kaugnay ng issue. Matapos maghain si Senador Rodante Marcoleta ng motion to dismiss na sinundan naman ni Senador Vicente Tito Sotto III ng motion to table the motion to dismiss, ilan pang senador ang nagbigay ng kanilang posisyon. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, wala itong nakita sa Senate rules na maaring maghain ng motion para i-dismiss ang impeachment, lalo pa sa plenaryo at hindi sa impeachment court. Mr. President, how do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. So anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss submitted by the Honorable Marcoleta? Kinwestiyon din ni Senador Lacson kung pagbotohan nila ang motion at i-adapt ito ng Senado, ngunit binaligtad baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito. Ayon naman kay Senate President Francis G. Escudero, nangyari na ito sa nakaraan, ngunit mangyayari lang ito kapag ito ay napagbotohan na sa ngayon.
This was actually done, although not via a motion to dismiss, but a motion to archive in relation to the impeachment complaints of then President Estrada and Ombudsman Gutierrez. Tugon ni Senador Marcoleta, bagaman hindi bahagi ng Senate rules ang motion to dismiss, ay gaya ng rules of court ay maaaring mag-dismiss ng kaso kung walang jurisdiction. Iginita man ni Senador Francis Kiko Pangilinan na ang impeachment court lang at hindi ang plenaryo ang may tanging kapangyarihan para litisin at hatulan ng impeachment. Habang si Senador Alan Peter Cayetano hinimay ang desisyon ng Korte Suprema at bagaman nag-constitute o nagtipo ng impeachment court, ay walaan niyang jurisdiksyon ang Senado sa kaso. Sa huli, inirekomenda nito na amyendahan ang motion ni Senador Marcoleta na sa halip ay sumunod sa SC ruling. Yan oo, napakalinaw. Tanga naman nung sinabi ni Kiko Pangilinan, kabubuhan naman. Ay, naku po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan talaga magiging papel ng mga yan, kaya nandiyan yan. Yung si Kiko tsaka si Bam, tapos dumagdag pa tong dalawa, si Soto tsaka si Risa. Naku po, kaya pag dumating ulit yung Senate yung botohan sa pagiging senador, talagang piliin nyo ng gusto, ha? Yung may alam naman. Oo, hindi yun porket sikat boboto nyo na agad. No? So yun nga, palasyo talaga, wala nang pakinabang dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Marami na naman nag-iiyakan, malamang sa malamang. Abangan natin bukas. Baka may may mga mag-rally na naman sa harap ng Supreme Court. Ba't iba kanina nga may napanood ako, isang babae tsaka isang lalaki nagwawala dun sa harap ng Supreme Court. Ewan ko kung para saan yung ginagawa nila. So bukas abangan natin may mga balita at mga interview sa mga anti-Duterte para tayo ay susupalpalin naman natin din agad yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo dito sa nangyaring sagutan ni Tito Soto at Marcoleta at dito sa mga binitawang salita ni Senador Marcoleta at Alan Peter Cayetano? Huwag nyo na, hayaan nyo na si Risa, ganun talaga yun. So comment nyo lang po niya sa baba at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.